Glory to God, ngayong oras na ito ay makapag-share naman ako ng salita ng Diyos tungkol po sa totoong gospel. Kasi dito sa Bible may totoong gospel at mayroon talagang lalabas na mga bagong gospel. Tulad nitong isinulat ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 6 to 8. Sa verse 6 ang sabi niya, I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So mayroon talagang lalabas na mga another gospel, which is not another, but there are some that trouble you. So may mga lumalabas talaga sa Galatians na may mga bagong gospel and would pervert the gospel of Christ. Sa verse 8, but though we or an angel from heaven preach another gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. So yun po, sabi ni Apostol Pablo na kung mayroon man na mag-preach ng bagong gospel ay let him accursed. Kasi na-prophesize na po ito ni Apostol Pablo at alam niya na mayroon talagang lalabas na mga another gospel. Tulad lang ng nangyayari ngayon sa ating mundo na marami talagang another gospel. Yung sabi niya dito na angel, alam ni Apostol Pablo na marami talagang angel ang magsasabi sa mga huling araw na mayroong bagong gospel. Kaya sabi niya, let him accursed. So wag po natin paniniwalaan yung mga bagong gospel kasi kahit nga si Apostol Pablo ay kahit nga siya daw ay babalik at mag-preach ng bagong gospel ay wag po nating panampalatayaan yung bagong gospel na i-preach niya kasi na-preach na po yung totoong gospel na sinabi niya dito sa taga Galatians. Kasi sa Galatians ang gospel dito na sinasabi ni Apostol Pablo ay hindi po ma-justified yung tao sa mga gawa, at ang makapag-justify lang po sa tao ay yung pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito po ay nakasulat dito sa Galatians chapter 2 verse 20. Nasabi niya dito na I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So yan po, may pananampalataya nga po siya doon kay Kristo Jesus. Yun po ang gospel na tinanggap niya. Sa 21, I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. So yun po ang turo ni Apostol Pablo na hindi talaga ang law ang makapag righteous sa tao, kundi sa pananampalataya lamang kay Kristo Jesus. Yun po ang sinulat niya sa taga Galatians kasi mayroon talagang nagtutrouble na mga bagong gospel. At sinulat niya rin po ito sa taga Roma, na dito sa Roma chapter 3 verse 20, sabi niya, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight. Sa verse 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So hindi po talaga ma-justify or ma-righteous yung tao sa pamamagitan po ng kanilang mga mabuting gawa or sa pamamagitan po sa pagsunod sa mga law. Dito sa Romans chapter 10 naman, sinabi niya dito kung paano ma-justified ang tao, paano maging righteous yung tao. Dito sa Romans chapter 10 verse 10, sabi niya dito, Romans 10 verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness,
and with the mouth confession is made unto salvation. So ang pananampalataya po ang makapag-righteous sa atin. Pananampalataya kay Kristo Jesus, maging righteous po tayo sa Panginoon. At sa pamamagitan po ng confession ay magkaroon po tayo ng salvation. So never ko pang makita ng sinabi ni Pablo na ma-justified yung tao sa pamamagitan ng gawa sa kanyang mga sulat. Lahat po ma-justified ka, na-conclude nila na hindi ma-justified yung tao sa pamamagitan po ng gawa. Hindi ma-righteous yung tao sa pamamagitan ng gawa, kundi ma-righteous po yung tao sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At sa pamamagitan po ng pag-confess ay magkakaroon ka ng kaligtasan. So ito po yung ituturo ko na gusto kong i-share na maraming tao nagtatanong, paano nga ba magkaroon ng kaligtasan? Nananampalataya naman ako. So ganito po yun. Dapat una sa lahat, malaman mo na ikaw ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan na yan ay ang kamatayan. Kamatayan spiritual, kamatayan physical. So lahat naman ng bunga ng kasalanan ay kamatayan, spiritual man o physical. So pag ikaw po ay namatay, una po ay ang iyong katawan ay maiiwan dito sa alikabok at yung iyong kaluluwa ay mapunta sa impyerno kung wala kang pananampalataya. Kaya nga kailangan ng pananampalataya para magkaroon ka ng kaligtasan. Pero kahit may pananampalataya ka, pero kung mali yung gospel na pinanampalatayaan mo, for example, yung gospel na pinanampalatayaan mo ay maliligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya, pero kailangan mong gumawa or kailangan mayroong gawa. May faith that works, mayroon ding faith with works, mayroong faith plus works. So hindi po yung totoong gospel na tinuturo ni Apostol Pablo. Ang sabi niya dito na si Jesus Christ na mismo ang nagbayad ng ating kasalanan. Dito sa Romans chapter 5 verse 8 na tayo po ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sabi niya, binayaran niya na ito doon sa cross. Sa Romans chapter 5 verse 8 sabi niya, datapwat pinagdagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So yun po, si Kristo po ay namatay na dahil sa atin. Gusto niya po tayong iligtas. Siya po ang nag-ari or nagkuha ng ating kasalanan. Binayaran niya ang ating kasalanan doon sa cross sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Sa verse 9 sa Roma chapter 5 verse 9, lubha pa nga ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. So dahil doon sa kamatayan ni Kristo sa cross ay mawawala, inari na po ng Panginoong Hesus ang galit ng Diyos sa atin, na sana tayo po ay maparusahan ng kamatayang pisikal at spiritual, pero inaring ganap na po ito ni Kristo Hesus doon sa cross sa pamamagitan po ng kanyang dugo. At ang gagawin na lamang po ng tao, kung siya po ay nanampalataya na si Kristo ang nag-ari ng kanyang kasalanan, ang gagawin niya na lamang po ay panampalatayaan si Kristo sa kanyang puso, sapagkat sabi niya dito sa Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sumampalataya ka ng iyong buong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. So importante pala dito yung pananampalataya ng buong puso. Buong puso mong pinampalatayaan na si Kristo ang naghirap, nagpakamatay doon sa cross, na ilibing at nabuhay muli sa ikatatlong araw according to the scriptures. So yun po dapat ang pananampalataya. At pag ginawa mo yun, sabi ng John chapter 5 verse 13, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y may buhay na walang hanggan sa makatuwid sa inyong nananampalataya sa pangalan
ng anak ng Diyos. So yun po pala ang paraan. Kailangan mong manampalataya ng buong puso, at ang kailangan mo lang gawin ay i-confess ito kung may pananampalataya ka. Kahit na ikaw man po ay nakarinig nito nung nakaraang araw pa, or nakaraang taon, nakaraang buwan, or kung ngayon mo lang din narinig ang ebanghelyo na ganito pala yung pamamaraan, ay pwede mo agad itong i-confess na, Lord, ako po ay makasalanan, kamatayan po sa impyerno, kamatayan ng aking pisikal ang kabayaran, at binayaran na po ito ng Panginoong Hesus doon sa cross. Kaya po ako po ngayon ay nanampalataya na hindi na po ako pupunta doon sa impyerno dahil si Kristo Jesus na po ang nagbayad ng aking kasalanan. Patawarin niyo po ako sa napakarami kong kasalanan, at itama niyo po yung mga mali kong pananampalataya, at mapunta po ako sa tamang gospel para ako po ay magkaroon ng tunay at totoong kaligtasan. Kaligtasan na hindi na nawawala, dahil ito po ay ibinigay niyo sa akin ng buo, at hindi niyo na po kailangan ang aking works para ako po ay makatanggap nito. Salamat, Lord, sa kaligtasan na iyong binigay sa oras na ito. Tinatanggap ko po ito ng buong puso. Tinatanggap ko po si Kristo sa aking puso bilang aking tagapagligtas at ang aking Panginoon, na namatay para sa akin para iligtas ako sa kapahamakan. In Jesus' name, Amen. So pag ito po ang sinabi mo, sigurado bibigyan ka na agad ng regalo, buhay na walang hanggan sa langit. So wala pong kasamang gawa, dahil ito po ang ebanghelyo na sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8, na siya namang sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1, na ang pananampalataya ay makapagligtas sa tao sa pamamagitan ng pag-confess ng kanyang bibig at may pananampalataya sa kanyang puso. So yun po ang ebanghelyo na totoong makapagligtas, ebanghelyo na hindi na dapat dagdagan, dahil isa lang po ang ebanghelyo na ibinigay ni Apostol Pablo. Walang gawa, totoong pananampalataya lang ang kaligtasan. Yun po ang tunay na gospel. Walang ibang gospel. Kahit mga anghel pa ang magsabi sa tao na ganito, may bagong gospel, na hindi po dapat ito natin pananampalatayaan. So yun lamang po, gusto ko po i-share. Sana may naunawaan kayo at naunawaan nyo yung pag-explain ko. Salamat sa Panginoon. To God be the glory.